punta naman po tayo mga kababayan. Dito naman po sa next topic po natin. Etong isa pa. Alam nyo ba, eto pong si Jason sa may ipinapakalat na litrato na kung saan may nakalagay po mga kababayan na quote-in-quote, finish na. Grabe na ang ebidensyang ito. Ipinapalabas nila dyan mga kababayan na yung inaresto ay si First Lady. Ngayon, basahin po natin yung sinasabi niya dito. Yan. Ayan, humihingi po ako ng dispensya sa lahat na nakasubaybay dito sa aking pahina. Hindi ko mapapagbigyan ng inyong kahilingan na kilalanin ang sinasabing Pilipina na bitbit na mga pulis ng LAPD, Beverly Hills North Police Division. Yan yung sabi dito mga kababayan ha. Meron po siyang kahawig sa pangangatawan, kilos at paglalakad. Pero hinihintay ko yung official na tugon ng mga may kapangyarihan sa Los Angeles County sa tunay niyang pagkakakilanlan. As soon as we get this information, we'll most definitely share it with you. Salamat po. Yan mga kababayan yung sabi na itong si Jason sa. Hindi naman po uto-uto at tanga yung mga kababayan Pilipino po natin. Alam naman natin kung sino po yung tinutukoy niya dito. Maliwanag naman mga kababayan. Alam po natin kung sino yung tinutukoy niya dyan. Diba? Walang iba mga kababayan kung hindi si First Lady. Gusto nilang idikit yan kay First Lady. Kaso nga lang ang problema, dito sa post mismo ni Jason sa mga kababayan, dito na rin po yung sagot. Bakit ko nasabi? Kasi yung babae po mga kababayan na naandi dito, eto po yan oh. Yan po yan mga kababayan. Yan oh. Yan po yung itsura niyan. Para makita nyo mga kababayan. O di ba fake news? Etong si Jason sa. Diba talaga pag malaki yung bayad kahit mali na ipipilit pa. Yan ang problema mga kababayan sa mga vlogger ni Digong na kahit na mali ipipilit pa. Gagawan pa ng kwento, masira lang ang gobyerno. Ngayon, Pilipina ba yan? Eto yung tanong natin Pilipina ba yan? Pilipina ba yan? Diba? So ngayon, basahin po natin. Sabi dito mga kababayan, Senator Nikima Williams, the Atlanta, is arrested by Capitol Police during a protest over election ballot counts in the rotunda of the State Capitol Building, Tuesday, November 13, 2018, in Atlanta mga kababayan. 2018 pa po yan. Tapos sinasabi ni Jason sa fake news, nakakahiya ito kasi broadcaster pa man din, tapos journalist kuno, ano daw, Pilipina daw yan? Pilipina ba yan? Pilipina ba yan mga kababayan? Maliwanag naman Diba tsaka may quote-in-quote na yan na nakalagay, may title na yan na nakalagay sa baba. Bakit hindi isinama ni Jason sa mga kababayan dito sa pinakita niya? Diba? So ibig sabihin gusto lang gumawa ng intriga at gusto lang ipilit yung sinasabi ng kalbong vlogger na didisit at saka nitong si Maharlika na dito sa Beverly Hills mga kababayan may kasong kinakaharap itong si First Lady, which is mali, hindi naman totoo. Kasi nga mga kababayan yung pinapakalat nila na picture, eto yan hindi po Pilipina yan. Halata naman mga kababayan na taga-ibang lahi po ito. So ibig sabihin, booking na naman etong ka-fake newsan mga kababayan ng kampo nitong mga vlogger ni Digong, nitong mga DD-shit na ito. Makapanira lang talaga mga kababayan sa ating gobyerno. May masabi lang talaga na laban mga kababayan sa ating gobyerno, kaya kahit mali na, ipipilit pa. So yan po mga kababayan yung problema sa mga katulad po nitong si Jason. Sa alam nyo, dapat mga kababayan sa totoo lang, kinakasuhan po itong mga ito para hindi na po ito pamarisan mga kababayan. Kasi biruin nyo maliwanag naman na hindi po Pilipina yan pero ipinipilit nila na Pilipina daw po yan at may hawid sa pangangatawan. Diba? So alam naman nating lahat kung sino po yung pinipilit nila mga kababayan na naandi dito sa picture na ito. Hindi naman po uto-uto ang taong bayan at hindi naman po madaling utuin ang mga kababayan Pilipino po natin. Kaya isang malaking ka-fake newsan po etong pinapakalat po nilang ito. So anyway mga kababayan, magaling po yung magaling po yung kinaklaro natin agad.
Kasi baka mamaya maniwala yung mga kababayang Pilipino po natin at palabasin na naman na si First Lady yan kahit hindi naman si First Lady yan. Ano po, kasi alam naman po natin talaga na wala naman pong ginawang masama si First Lady, especially dun sa issue ng Tantoko. Talagang idinadawit lang siya ng mga tao na may galit sa gobyerno at may galit, mga kababayan, sa presidente. So ibig sabihin, eto maliwanag naman po na yan po ay hindi Pilipina at yan po ay taga-ibang lahi. Ano po? Anyway, ngayon punta naman po tayo dito po sa next topic po natin. Ngayon, mga kababayan, kung matatandaan nyo, di ba, nagsalita si Presidente Marcos na mahiya naman kayo, yung mga nananamasa sa ating gobyerno, mga kababayan, yung mga pera ng gobyerno, dapat naman talagang mahiya. Ngayon, kung tutusin, kung matatandaan nyo, noong mga nakaraang taon, ipinagtatanggol natin itong asawa ni Ma'am Cristina Prasco, na kung saan, mga kababayan, yung nagsasabi na itong mga ito'y kaalyado na mga Duterte, pero yung kanyang asawa ay isa sa pumirma sa impeachment, mga kababayan, ni Sara Duterte. Kasama yung asawa nitong si Secretary Cristina Prasco sa 1/3 na pumirma para ma-impeach sa Kamara etong si Sara Duterte. And after po noon, mga kababayan, na batikos, etong mga Prasco, sinasabi ng mga didishit na wala daw pong utang na loob at hindi tunay na kaibigan ni Sara Duterte. At ngayon, nagsalita itong si Doc Prasco, asawa nitong si Cristina Prasco, na kaya siya pumirma kasi masuunahin niya yung kapakanan daw ng kanyang mga nasasakupan. So parang pinapalabas, mga kababayan, na may bayarang nangyari, may proyektong kapalit or may pondo na kapalit dun sa pagpirma ng impeachment, mga kababayan, laban po kay Sara Duterte. At dahil po dyan, kung makikita nyo, mga kababayan, ngayon may panibagong issue na naman itong kaalyado ni Sara Duterte na ito, na dating spokesperson ata ni Sara Duterte, na si Ma'am Cristina Prasco, na kung saan bumuelta po siya sa mga kongresistang bumabatikos daw po sa Department of Tourism. So ngayon, pakinggan po natin, mga kababayan, yung pagbuelta po nitong si Cristina Prasco sa mga kongresista na bumabatikos daw dito sa DOT. So ngayon i-play po natin. Bumuelta si Tourism Chief Cristina Prasco sa ilang kongresistang pinupuntirya umano ang kanyang ahensya. Kasi, mga kababayan, parang meron siyang inihahain na budget na kung saan, mga kababayan, nasa almost 3 billion yon para daw mapaganda ang turismo dito sa ating bansa. Pero alam naman po natin, mga kababayan, na sobrang laki ng ibinaba talaga ng turismo sa Pilipinas. At ngayon, mga kababayan, ang tanong natin kay Ma'am Cristina Prasco, di umano, di ba dapat siya yung mahiya sa ating gobyerno kasi pababa ng pababa, mga kababayan, di umano yung turismo dito po sa Pilipinas. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Bagamat hindi anya pinepersonal, hindi raw malabong politika ang ugat ng pag-atake. Ang detalye sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. Sinagot ni Tourism Secretary Cristina Prasco ang mga alegasyong underperforming daw ang kanyang ahensya. Aniya, kasi, mga kababayan, talagang bagsak ang turismo, di umano, dito po sa ating bansa. Kaya nga dapat, mga kababayan, kung tutusin, hindi ba dapat sila yung sila yung mahiya? Kasi biruin nyo, mga kababayan, kahit may pondo, bagsak pa rin yung turismo sa Pilipinas. umabot ng 3.86 trillion pesos ang ginastos ng international at domestic tourists sa bansa. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2023. Halos 7 milyon na rin daw ang nagtatrabaho sa sektor ng turismo at unti-unti na raw nabuksan ang merkado sa ibang mga tourist market. Sabi dito ni Ma'am Lori Mamawag, tama. Ginamit nila ang Duterte sacrifice para alam din yan ni Duterte, gaya ni Madam Lenny, namatay asawa niya kaya nanalo bigla. Dahil inaasahang dadami ngayong taon ang mga bisita mula Australia, Canada, Japan, US, UK at France. Dagdag daw ito sa mga Chinese at South Korean na siyang top tourist markets ngayon ng bansa.
Sa isang statement kamakailan, sinabi ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi raw dapat maglagay pa ng excuses ang DOT dahil mas mababa raw sa target nitong 7.7 million tourists ang napapunta noong 2024. Tama! Si Deputy Speaker Paulo Ortega naman, sinabing kakarampot lang daw ang kinita ng bansa kontra sa mga kapitbahay nating bansa gaya ng Vietnam at Thailand. Depensa ni Frasco, mahiya naman daw dapat ang mga mambabatas na tumapya sa budget ng ahensya, lalo't mula sa 1.2 billion pesos noong Ito yung kinagagalit mga kababayan ni Secretary Frasco ng DOT, Department of Tourism. Na kung saan mga kababayan, meron po kasi silang inihahain na budget for 2026 sa atayon mga kababayan na kung saan pinapalabas nila na tinapyasan daw mga kababayan ng mga kongresista. Ngayon, pakinggan natin yung dahilan kung bakit tinapyasan. 2023, bumaba ito sa 200 million pesos noong 2024 at 100 million ngayong taon. First of all, I don't take these remarks personally. Because when you say that the sector is not delivering, you're talking about over 6 million Filipinos working in the tourism industry and nearly 10 million more stakeholders across the nation. Really, that statement is a judgment on the service and sacrifice of tourism workers all over the nation. Ayaw niyang ikabit ang politika sa posibleng dahilan ng pagtapyas ng Kamara sa budget ng DOT. Kasi ang pinapalabas dito mga kababayan ni Secretary Frasco na kaya tinanggalan or binawasan yung or tinapyasan yung budget ng DOT kasi hindi daw pumirma or hindi daw bumoto yung kanyang asawa na si Congressman Doc Frasco sa pagka-speaker nitong si House Speaker Martin Romualdez mga kababayan. Ngayon, kung titingnan nyo yung naging paliwanag ni Congressman Asedre at ni Congressman Ortega, maliwanag naman po na sinasabi nila na mababa yung kinita ng Pilipinas mga kababayan pagdating po sa turismo. Unlike do sa target mga kababayan na talagang malaki. Ngayon, kung titingnan nyo, malaki yung ibinaba mga kababayan ng turismo dito po sa ating bansa. Kaya tinapyasan, di umano, ng budget etong DOT. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Pero hindi isinasantabi ni Frasco ang anggulong ito, lalo't ang asawa niyang si Cebu Representative Duke Frasco ay kumala sa National Unity Party at hindi sinuportahan ang liderato ni Speaker Martin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Yan yung nagkikwento dati. Matatandaan nyo, no, nagkapirmahan yung mga kongresista na 1/3 na kaya daw siya pumirma ay dahil daw para maipagpatuloy yung mga proyekto dyan daw mga kababayan sa sa kanyang nasasakupan na lugar. Ngayon, dahil sa kanyang mga sinabi, nagkaroon ng idea yung mga DD-shit na may kapalit yung pagpirma ng mga kongresista which is mali, hindi totoo. Kaya inuupakan siya at binabanatan siya ng mga DD-shit ng mga panahon na pumirma siya mga kababayan para ma-impeach etong si Sara. At kaya siya binabanatan kasi nga alam naman po natin na malapit kay Sara Duterte etong pamilya Frasco. Romualdez. I certainly hope not. But the timing of the remarks that were broadcasted by the good gentleman from the House of Representatives, Asidre and Ortega, is quite suspect. Considering that my husband, Congressman Duke Frasco, declared his stance as an independent member of the House of Representatives only 2 days before, or rather only a day before their remarks. Sa huli, hiling ni Frasco sa mga mambabatas, examine the full plethora of facts sa kanilang hiling na 3.5 billion pesos na budget. Laki, Kabilang laki. dyan ang 500 million pesos nilang request para sa tourism promotions. Ayan mga kababayan 3.5 billion pesos yung hinihiling nila na budget nila for 2026. Ngayon, ang depensa ng mga kongresista, dapat idepensa na lamang po nila yung nire-request nilang budget pagdating mga kababayan ng usapin po sa mga budget na hinihiling po nila. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, tama naman po yung sinabi ni na Congressman Ortega, ni na Congressman Asedre na kung bumababa yung kita ng turismo sa Pilipinas, dapat talaga mga kababayan, which is dapat ang magtrabaho dito etong secretary
ng DOT. Dapat mas galingan niya yung trabaho niya para mapaangat niya ang turismo dito po sa ating bansa. At dapat idepensa niya yung nire-request niyang budget na talagang mapapapunta dun sa mga proyekto at hindi sa kung saan-saan. Mga kababayan, ano po, kasi kung tutuusin talaga, medyo bumagsak nga ang turismo, mga kababayan, dito po sa ating bansa. So ngayon, ang nakikitang problema dyan, dun sa nagpapatakbo, mga kababayan, ng DOT. Kaya siguro nasilip ng mga kongresista yung nire-request na pondo nitong DOT. Ano po, mga kababayan? So anyway, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po, mga kababayan, sa topic na ito.